and fly away with me. Hello everyone! For today's video, dito tayo sa ating tours. Balik, kakapasa lang namin ng requirements namin for Japan visa ulit. Nag-attempt ulit kami ng multiple visa entry. So, tingnan natin kung makakapasa na tayo kasi last time, single entry lang. So, ipapakita muna namin sa inyo yung mga requirements. Number 1 is yung valid, yung passport nyo. Make sure na valid to 6 months before ng date of entry nyo. Tapos, application form. Kailangan nyo fill upan yun. And then, passport ID nyo, ID picture, ilalagay nyo rin yun doon. Kailangan din yun. Tapos, ITR, yung income tax return nyo, kailangan yung 1816. COE rin, Certificate of Employment. Kailangan din may firma ng HR nyo. Kung digital yung firma, kailangan nyo ng letter na kung bakit digital binigay sa inyo. Kasi nga, ilagay nyo doon na via email yun, ganyan. So, ayun, pinasulat din kami ng letter. Tapos, ang next is bank certificate. Tapos, yung bank certificate nyo, kailangan ng may 6 months na average daily balance. Ang mga additional lang naman is bank, birth certificate. Kailangan din yung original copy. Pero, pag first time nyo, kailangan ng original copy. Pero sa amin kasi, pangalawang try na namin. So, hindi na kailangan ng birth certificate. Marriage contract kung married kayo, letter of guarantee pag may sponsor kayo na Japanese or kamag-anak nyo na sponsor, ganyan. Tapos yung pinaka-last, business permit kung may business kayo. Ayun lang. Tapos sa binayaran pala namin is 1,700 each. Bale, 1,200 lang processing fee. Tapos additional na 500 pesos for multiple visa entry. Pero kasi ngayon, di ba sa rally tours nung unang try namin, refundable yung 500 in case na ma-denied kayo for multiple visa. Pero dito sa ating tours ngayon, hindi na daw refundable, no? Regardless kung ano. Oo, kung regardless na kung approve or deny. Sa multiple visa, ganyan, walang non-refundable na yung additional na 500. So, ayun, yun yung rules nila ngayon as of December 29, 2024. So, babalikan namin kayo ng January 7 pa nila ipapasa yung application namin kasi sarado ata ang embassy ngayon no? Kasi nga holiday season, ganyan. So, kung mag-apply kayo ng December, medyo agagahan nyo kasi nga di na mapaprocess ngayong end of the year. Ayan. So, January 7 na ulit yung start ng pagpasa ng application. So, maghihintay daw ng 1 to 2 weeks. Tingnan natin kung ano result. Pabalikan namin kayo next year! Bye! Hi everyone! So, today is Sunday, January 12. Ayan. So, nag-text na kahapon yung ating tours para sa release ng aming passport. So, ano hulang? Approve ba o hindi? Dapat manifest natin na approve siya. Yes. Kahit approve pa rin. Oo. Kahit single entry. Oo, basta kahit approve. Single entry lang, basta approve. Ayan. Kasi sayang yung ticket. Yes. Kasi nag-book na kami ng one-way ticket namin papunta dun sa destination natin. Tapos, pero yun pa lang naman yung nire-risk namin. So, wala pa kaming ticket dun sa pabalik. Although meron na kaming nabook na hotel sa Sapporo. So, medyo malaki yung pero cancelable. 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 Bali ang pinaka pwede lang natin malose yung ticket. Doon lang tayo pwede malugi. Pero ganoon talaga. So sana approve. Pero approve yan. Diba? Oo nga. So pakita namin sa inyo later. Ay, kaka-excite. So guys, nakuha na namin ang aming passport. Tapos, anong result? Approve pareho. Yes.
Si Baba nakakuha siya ng multiple, tapos sa akin single entry. Ayun. Pero at least approve. Yes, at least tuloy ang ating Sapporo. Ang importante, kahit di tayo naka-multiple din is approve pa rin tayo. Tama. Yes. Walang masasayang na tickets. Walang masasayang na... Tapos, ang dali lang naman mag-apply ulit eh. Pero ngayon, kasi parang may... Kailangan ata, pag mag-apply ka ngayon, at least 2 months before ng departure date nyo. Kasi, sobrang dami daw talaga ng mga nag-a-apply ngayon dahil nga mag-spring season na. Kaya kung nagbabala kayo pumunta ng spring or ng cherry blossom, mag-apply na kayo ngayon pala. Kasi, ang daming application daw talaga ngayon kasi nga lalo na galing sila ng tawag na ito ng break, di ba? Ng almost 1 week. Isipin nyo, nagpasa kami December 29 tapos nag-break sila, so parang na-lodge yung passport namin mga January 7 na, tapos lumabas yung passport namin ni January 9 pero kahapon lang kami tinext. So ayun, at least approve na tayo tuloy yung Sapporo. Tapos, ang ginawa lang din namin ngayon, parang namili lang kami ng mga kailangan din namin for Sapporo. For winter. Ayun, yung mga hitek, ganyan, yung mga fleece. So, ayun. So, ayun guys, i-explain din pala namin sa inyo yung process pagka magpapasa kayo ng Japan visa. Ayun nga, kailangan nyo muna completein yung mga requirements nyo. Tapos, after nun, pumunta na kayo ng mga accredited travel agency like Rally Tours, Attic Tours, United Holidays pa yun, yung UHI. Tapos, after nun, pagpunta nyo doon, kukuha lang kayo ng number. Tatawag na yung number nyo. Ibibigay nila yung mga requirements, tapos i-double check nila talaga yun. Kailangan talaga nilang busisiin ng mabuti yun. Kasi nga, minsan, di ba, may mga kulang pa tayo, or minsan may requirements tayo na hindi naman na kailangan. So, kailangan talaga nilang busisiin yung mga requirements natin. And then, after nun, pagka okay na, may mga papapirmahan lang sa inyo na parang authorization letter, di ba? Yan, authorization letter para na hinahayaan nyo ang agency na sila yung maghahawak ng documents nyo and ipapasa sa Japan Embassy. Then, after nun, ayun, magbabayad na rin kayo. Sa Rally Tours, nasa 1,000 lang yung visa assistance fee nila. Tapos, sa Attic Tours is 1,200. Then, parehas silang mag-a-add kayo ng 500 pesos for multiple entry. Kung gusto nyo mag-apply ng multiple entry. And then, sa Rally Tours, refundable yung 500. Pero sa Attic Tours, hindi na. Kasi hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na nila nire-refund yung 500 for multiple entry. And then, after nun, ayun na. Hintayin na lang sila. Pag natapos na nila yon, after yun ng payment, bibigay na lang sa inyo yung resibo. Tapos, papapirmahin kayo doon sa receipt. Then, ilalagay lang din kung sino yung gusto nyo mag-claim. Kung ikaw ba or isa sa inyo, sa group nyo. Kung marami man kayo, ganun. After payment pala, sasabihin din nila sa inyo kung kailan ilalodge yung inyong visa. Katulad sa amin, January 29, sabi, ilalodge yung aming passport sa embassy ng January 7. So, ayun, January 7, then January 9, na-issue yung aming passport. Next kami ng January 11, and then January 12, na-claim na namin. Tapos, ngayon pala guys, kung magpapasa kayo ng inyong application for visa, mas okay ng 2 months before talaga kayo magpasa kasi ayun na yung protocol nila ngayon. Pagka 1 month na lang, tapos travel date na, or yung date na gusto nyo nang magpunta ng Japan, or date of entry nyo na, tawag nito, hindi na nila tinatanggap. Ngayon, 2 months or 3 months na nga yung iba eh, no? Oh, 90 days. So, 3 months before your flight or before yung target date nyo, kailangan nyo na mag-apply ng visa. Kasi ngayon, di na nila ina-accommodate yung mga 1 month before or 1.5 month, ganyan. Yung iba nga kahit 2 months eh, hindi na ina-accept. Tapos may mga nababasa kami sa mga Japan Visa Group ngayon na ang ina-accept na lang nila is yung mga month of May onwards na target date. January pa lang ngayon, di ba? So, ganun sila ngayon. Kailangan talaga 3 months before. Sa flight ticket and hotel accommodation nyo, required ba mag-book agad? Well, hindi siya required and hindi rin advisable ng Japan Embassy na mag-book agad kayo ng flight nyo and hotel nyo. Kasi nga, di ba, syempre, baka
ma-denied kayo or what, malaking gastos yun, malaking risk yun para sa inyo, diba? Pero kasi yung iba, parang katulad sa amin, promo ticket lang naman. Promo ticket ba yung sa atin? Hindi, pwede naman nilang i-consider na na mag-risk kahit papunta lang. Kung mura talaga. Pero yun nga, take it as as risk or loss. Kasi nga may chance silang ma-deny or hindi ma-process dahil nga dun sa bagong protocol ng Japan Embassy. Ayun, kasi ang hirap din, kunyari target date nyo is April, tapos ngayon nyo lang ipaprocess. Hindi natin alam kung lalabas sa baka yung visa nyo or hindi. Or yung iba nga, di ba, parang December pa nagpasa, no? Tapos until now, lumagpas na yung travel. May mga ganong cases. Lumagpas na yung flight nila, wala pa rin yung visa nila. So, mahirap mag-risk. Kaya, wag muna kayo magbubook, hindi advisable yun. Pero kung may promo kayo, i-risk nyo na lang. Pero hindi talaga siya required, hindi rin advisable lang Japan Embassy yun. So, kailangan nyo lang talaga ilagay yung travel date nyo or yung target date nyo kung kailan kayo pupunta. Kasi kailangan nyo fill upan nyo sa inyong Japan visa application form. And then, yung hotel, pwede kayo mag-search sa mga booking.com, mga goda.com, ganyan, or sa Google ng isang hotel, tapos lagay nyo lang kunin nyo lang yung address, yung email, tsaka yung contact number ng hotel na yon. Pero hindi naman, it doesn't mean naman na kailangan nyo i-book yun. Kunin nyo lang yung details ng hotel na yun, tapos yun na yung ilagay nyo dun sa inyong visa application form. So, once na na-approve kayo ng single entry, pwede kayo mag-stay up to 15 days, and for multiple entry visa is up to 30 days. Magpapasa, di ba kayo ng visa? Minsan may nakakalimutan tayong ipaprint or minsan wala pa pala tayong picture, ganyan. Meron doon sa tabi ng Attic Tourist sa may MOA, may katabi na doon na parang printing shop, then pwede na rin kayo magpa-picture doon. And alam na nila kung anong klaseng picture yung kailangan nyo for visa. And about sa ADB nyo or average daily balance para sa bank certificate nyo, maglalagay na lang ako ng link sa description box about doon sa explanation niya about sa ADB. Sobrang informative nun. Kaya kailangan nyo talagang panoorin yun. Kung kina-question nyo about sa bank, ganyan, and everything. Kung magkano dapat yung pera nyo or kung magkano naman yung kailangan yung ADB, mga ganyan. Ilalagay namin sa description box. Kasi sobrang detailed talaga nung video na yun. Sa TikTok na panood namin, di ba? Yun, sobrang... Yung ba yung galing sa Japan Embassy? Oo, parang taga-Japan Embassy ata siya. Basta ina-explain niya talaga doon ng detail talaga. So, tingnan nyo lang sa description box. Basta tandaan nyo na lang kasi katulad sa akin yung ADB ko, sobrang baba lang talaga nung first apply ko. Parang 13,000 lang yung ADB ko nung time na yun. Pero na-approve ako. And then ngayon second time, nasa 50 plus. Ay, 50? 60? 60. Oo, 60,000 yun. Ayun, di ba isipin niya na na-approve ako ng Japan visa for single entry. So, hindi rin basihan yung basta panoorin nyo yung nasa video talaga. Sobrang informative. So, ayun lang guys. Thank you so much. And siguro, ipa-vlog ko na lang din ulit yung next apply natin ng Japan visa. Mali natin, multiple na tayo. At si Babo multiple na. Yes! Ayun guys, thank you so much for watching. Hindi namin alam kung nakompleto ba namin yung mga kailangan namin i-discuss ngayon. Pero kung may kulang man, feel free to comment down below kung ano yung mga kulang namin or kung may question pa kayo or may concern kayo or everything. Magre-reply rin naman kami sa inyo kaagad. Ilang! Thank you! Bye! Come and fly away with me. Come and fly away with me.